Hello guys, welcome to my channel. So quick reaction lang regarding sa nangyaring meeting kahapon sa White House between President Donald Trump, J.D. Vance, Vice President, and President of Ukraine, Zelensky. Okay, ano yung mga words that could have described it? Wild. It's wild. Ano pa? It's crazy. No? And the news was having a field day. Marami lang akong gustong i-point out, lalo-lalo na sa mga kababayan ko na nasa Pilipinas na I don't know kung yung mga judgment nila based on mga napapanood nila sa news or I don't know, no? So kahapon pag uwi ko, yan yung kaibigan natin from Canada, si Mr. Novice Guy, nag-comment siya sa video ko, no? Sabi niya, yan, basa tayo, no? Ayan. Sir, have you watched what just happened in the Oval Office? Not a good thing. Zelensky just walked away without any signing agreement with US. Something big might gonna happen. So, si Zelensky nagpunta ng Amerika. Akala nila Trump makikipag-negotiate para magkaroon ng peace dyan sa Ukraine and Russian conflict na 3 years na, more than 3 years na yung gulo na yan, yung gera na yan, no? So inadvertently ang nangyari, it's bangayan, no? Fiasco, kung ano-ano, pero walang peace agreement na napirmahan. Bakit? Well, kasi ito si Zelensky, sasabihin ko na sa inyo ng diretso, ayaw niyang matapos ang gera. Ha, sabihin mo, sir, ayaw ni Zelensky matapos ang gera. Bakit? Kasi pag natapos ang gera, mawala na rin yung mga billions na binibigay sa kanya. Ha? Noong nakaraan nga, may nakita kong post yung asawa niya, misis niya, bumili ng luxury car, I don't know, $40 million, $20 million, ganun kamahal. No? Ang yumayaman dito, yung mga nakaupo. Pero yung mga regular soldiers, mga conscripts, namamatay ng ganun-ganun lang. Sila yung sinasakripisyo dito. Kasi kung may pinaglalaban talaga, 3 years, wala pa rin. Wala talagang solusyon. Ha? No? Eto, kaya nagalit si Trump eh. Kaya actually, sabi ko, wala namang kaso yon. Para para sa akin, hindi ako na-alarm doon sa nangyari kahapon na diskusyonan. Kasi, normal lang yung mga lalaki, mga leaders, para lang nag-sparring. Parang sparring, nag-jab-jab lang. Ganun lang. Diba? Gusto nila mapakita kung sino yung pinaka-tough guy. Ang problema, ang pinupunto dito, hindi nirespeto ni Zelensky si Trump or si J.D. Vance or ang Amerika. No? Pumunta ka sa bahay ko, tas aangasan mo ko. Parang ganun. Parang gano'n na nangyari. And sadly, yung mga kababayan natin, hindi ko alam eh. Siguro dahil ako, generally siguro meron silang bias na hatred against Trump. Na basta nagko-comment lang, no? Na lumalabas yung galit nila kay Trump. Pero they don't know the facts. Ang comment sa mga kababayan natin dito sa GMA News. Ayan, kita nyo yung exchange nila. No? Sabi kasi ni Trump, you don't have the cards. Alam mo yun, yung pag naglalaro ka ng baraha, ng pusoy, hindi maganda yung cards na hawak mo, kaya huwag kang mag-aangas. Parang ngayon sinasabi niya eh. Pag hindi ka namin sinuportahan, wala ka. Kaya huwag kang mag-aangas. You're not in a good position, you don't have the cards right now with us. Pag kami kasama mo, you start having cards. You're playing cards, you're gambling with the lives of millions. Sumusugal si Zelensky. Wala naman talaga siyang iuubra sa Russia kung wala siyang suporta sa US eh. US ang nag-provide ng mga javelins. Yung mga javelins, yun ang ultimate kalaban ng mga tangke ng Russia. Walang match yung mga tangke ng Russia kasi mura lang mag-produce ng javelins. Tapos very mobile, madaling itago. Yun ang naging edge ng Ukraine. Plus drones, no? Yan. Yan ang nila. So basahin natin mga comments ng mga kababayan. Siguro may mga hatred na to kay Trump, pero they don't know the facts. Lalong-lalo na kung hindi kayo nandito sa US.
Okay, tell that to Putin, his Russia army are done. That's why Norse are in Ukraine to fight a lost cause. Glory to Ukraine and its brave people. So, itong si Adrian na to, hindi pa rin talaga alam yung totoo, no? Na ginagamit lang ni Zelensky. Si Zelensky ginagamit ng ng one world government para ma-take over ang Russia. Ha? Nananahimik ang Russia, guys. You put Russia against the wall. Walang choice ang Russia. Hindi ko sinasabing santo ang Russia, pero you put Russia against the wall. Ha? Tinreten siya na makialam ang NATO, pumasok ang NATO sa Ukraine, kaya pumalag ang Russia. Kung wala namang ganun, kung hindi pumasok ang NATO, no, sa usapin, hindi magkakaroon ng ganitong problema, hindi magkakaroon ng ganitong gera. No, so malamang hindi niya alam. Kaya wala eh. Sabi nga nila, yung aso nga daw, di ba? Kahit gaano kabait, pagka na-corner, lumalaban eh. Trump is afraid of... What do you mean? Hindi ko alam paano naging afraid of Russia. Hindi ko alam paano nangyari to. So, ayan yung mga comments na wala namang basihan, na walang alam. Ito maganda. Ito, tingnan nyo ha. Gaze beyond. Zelensky is using his country to amass billions of dollars from the US taxpayers. He doesn't care. Wala siyang pakialam dyan. Si Zelensky, guys, ay isang artista. Iniloklok siya dyan sa Ukraine, if not the most corrupt country in the world. If not the most, baka kasama siya sa most corrupt countries in the world. Ha? He is only concerned about his own pocket. Democrat politicians support him because was always profitable for them. There are so many innocent ang dami nang namamatay, bakit ayaw mo pang makipag-peace negotiate? No? I imagine Ukraine under Russian control, that is better than Zelensky and the rest of blah blah blah. Hindi masyadong mahaba. Russia invaded Ukraine. The Ukrainian people were living peace. That is not true. Ace Vincent, hindi to totoo. Totoo na in-invade sila, pero bakit? Yung before that, hindi mo naman sinasabi, hindi mo kinukwento. Ha? Na pumapasok ang NATO sa backyard. Hindi pwedeng sabi nga ni Putin hindi ako papayag na magtayo ng mga missile facility sa backyard ko, ang NATO. Kasi once na maging NATO ang Ukraine, pwede na sila maglagay ng mga missiles diyan, aabot ng Moscow. Hindi pwede, no? So ito, hindi ko alam. So ill-informed to, misinformed, or ignorant comment. Hindi niya alam yan. World War III won't happen if every country learns to respect boundaries, territorial sovereignty. Away from it. The US, Russia, China don't respect those Ay, naku, itong si Hill, hindi rin alam ang mga pangyayari. Hindi mo alam ang ginagawa ng NATO? Ha? NATO. Kala nyo, kakampi natin ng NATO? He's very serious about the money he is about to lose. Yan, tama. It's all about the money. Pera to, guys. It's better to be taught a fool than to open your mouth and remove all doubt. Agree with President Trump. Ilalike natin yan, syempre. It's Putin who started what make a bully to Ukraine. Zelensky is just... So, itong si Ruby, hindi niya alam kung anong ginawa ng NATO tsaka Ukraine. Ito lang, yung effect na lang ang sinasabi niya. So, hindi ko nga alam kung misinformed or ignorant ang comment. Welcome to the United States of Russia. Ano ibig mo sabihin? Trump is the one playing cards with Putin. Putin is a political... Yeah, Trump is more of economist. Mamaya explain natin dito. Yung punto... Hindi, sabihin ko na pala, bago makalimutan. Okay. So, basically, guys, ine-expect nila Trump at J.D. Vance na pagpunta ni Zelensky sa US, pipirma si Zelensky ng peace agreement. Na, oy, makikipag-peace na tayo. So, kasama dyan, economy. Okay? Magkakandak tayo ng business. Magkakandak ng business ang Amerika dyan sa Ukraine. Ay, sorry. Yung aso ko kasi ang kukulit. No? So, imagine niyo yon, guys. Sa tingin nyo, pwedeng atakihin ng Russia ang Ukraine na nando ng US? Hindi pwede. No? Parang indirectly sinasabi, oy, sige, magkakampi na tayo. Andiyan kami. Alam naman, atakin tayo ng Russia. Hindi. 'Di ba? Pero anong ginawa ni Zelensky? 'Di ba? Ayaw niya matapos ang gera.
Kita nyo, obvious na obvious, huling-huli dito actually si Zelensky eh. Ayaw niya, sinasabi na nga nila Trump na, oh, ang dami na namamatay sa mga kababayan mo, mga conscripts mo, mga ano. Kailangan na matapos tong gera. More than 3 years na to eh. Alam nyo sagot ni Zelensky dito? Anong assurance nyo na hindi sisira sa usapan ang Russia? Wala ka nang pakialam doon. Kami na magdi-deal sa Russia. US na mamomblema sa Russia pagka sumira sila sa usapan. 'Di ba? Bakit yun ang sagot ni Zelensky? Bakit di na lang niya sabihin na oo, mag-peace na tayo? Ayaw. Wala siya sinabing gano'n, 'di ba? Ang palusot niya, baka yung Russia sumira. Wala ka ng problema, hindi mo mapipredict ang future. Kung sumira ang Russia at sa usapan at nandoon ang US sa Ukraine soil, sa tingin mo, 'di ba? Hindi ba kaya ewan ko mga kababayan natin, mga tanga din eh. Worst American president? Bakit? Ang tanga talaga. Kaya we have to call it. Can you please enumerate the reasons, explain your point? Don't just make a blanket statement. Di mo naman president eh. Oo nga. Mga katangahan na comment. Ito, what a shameful act of the US branded as police of the world. Defender of democracy. Mali pa spelling mo ng defender. But sided with the aggressor. So, ang tanga din nito si Nelson. So, sorry na lang, no? Ayaw nyo maging police ng world ang US. Pero pag may mga kaguluhan, sino ba magpapatigil? Di ba US pa din? O kaya ngayon, wag kang iiyak pag umalis na ang US sa NATO. O, di ba? Kaya nga gusto ko rin na umalis na para maramdaman nyo pag hindi na nakailam ang US. Tingnan natin kung ano mangyayari. 'Di ba? Sa tingin nyo, kailan matatapos ang gera sa Ukraine kung hindi makikialam ang US? Tapos ngayon sasabihin mo, police of the world. So ayaw mo na merong makikialam para maging peaceful ang buong mundo. O di yan. Salute to you, President. Hindi ko alam, no? Saan mo nakuha yan? Hindi mo alam si Zelensky, puppet siya ng New World Order, isang gobyerno sa buong mundo. Ini-intimidate nila ang Russia para mapataob nila ang Russia. Pag napataob nila ang Russia, sino papapalag sa sa New World Order? Amerika? Amerika nung panahon ni Biden, kita nyo nangyari. Bilyon ang pinapadala ni Biden sa Ukraine. Ano nangyari? Natapos ba yung gera? 3 years na. 3 years na. Blackmailing Zelensky while the whole world is watching, humiliating themselves. He is not blackmailing Zelensky. Hindi niya binablabi ko nga. Pag may pumunta sa bahay nyo at nag-angas, di ba baka nga mura-murahin mo pa yan eh. Loko ka pala eh. Pumunta-punta ka dito, hindi ka naman pala makikipag-peace. Di ba? Parang naghanap ng audience si Zelensky, no? Kasi walang papansin sa kanya pag nagpa-press con siya doon. Imagine mo the nerve para pumunta ka ng US, ng White House, no? Para i-antagonize mo lang. So ang magandang explanation dito masyado lang mataas kasi nasa likod niya yung US. Pero pag binitiwan ng US to, yun ang sabi ni Trump eh. Pag binitiwan ka ng US, tingnan natin yung tapang mo. Ang pinakamaganda explanation dito, guys, yung kay yung kay Marco Rubio. Sabi ni Marco Rubio, hindi nyo alam kung ano yung nangyari behind the scenes before before that interview. The table to talk. Ayan. The end of the day is for this war to end. Ayan. The president's been very clear. He campaigned on. Ano daw yung inside the Oval Office today. Do you feel otherwise? I do, because you guys don't see. You guys only saw the end. You saw that. Nakita nyo lang yung mga clips, yung mga pero yung ano ba talaga yung in-expect nila pagpunta ni Zelensky doon? Happened today. You don't see all the things that led up to this. So let me explain. The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never. Hindi dapat nag-start yan kung hindi nakaialam ang NATO. Binubuli ng NATO ang Russia. Yun ang hindi alam ng mga kababayan natin. Imagine mo, pag naging NATO ang Ukraine, pwede na silang maglagay ng mga missile doon. Kapitbahay ng Russia yun eh. Happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. We want to explore whether peace
is possible. They understand this. They also understand that this agreement that was supposed to be signed today was supposed to be an agreement that Oh, binds. dapat magpipirmahan na sila, guys. Anong ginawa ni Zelensky? Ha? Ano siya? Umalis siya sa expectations. Economically to Ukraine, which to me, as I've explained, and I think the president alluded to today, is a security guarantee in its own way. Yes, security guarantee. Pag nakipag-business ang Amerika sa Ukraine, may kasama ng security yan ni Big Brother. Nandun na si Big Brother. Sa tingin niya, atakihin pa rin kayo ng Russia. It's now us, it's our interests. That was all explained. That was all understood. And nonetheless, for the last 10 days, in every engagement we've had with the Ukrainians, So prior to the meeting yesterday, may usapan na. applications in getting that point across, including the public statements that President Zelensky has made. But they insisted on coming to DC. This agreement could have been signed 5 days ago. But they So imagine niyo meron talagang meron pala talaga intention si Zelensky. Pwede siyang pwede siyang pumirma kahit nandun siya sa Ukraine, pirmahan niya or sa Europe. Pero si Zelensky ang nag-insist na pumunta ng DC, ng Washington para, angasan si Trump at si JD Vance, Vice President Vance sa sarili nilang bahay. White House. insisted on coming to Washington, and there was should have been a very clear understanding. Don't come here and create a such scenario where you're going to start lecturing us about how diplomacy isn't going to work. President Zelensky took it in that direction, and it ended in a predictable outcome as a result. It's unfortunate. That wasn't supposed to be this way, but that's the path he chose, and I think, frankly, sends his country backwards in regards to achieving peace, which is what President Trump wants at the end of the day, is for this war to end. He's been as consistent as there was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the Vice President. Yan, doon nagsimula yung bangayan nila. Tinanong niya si JD Vance na, nakapunta ka na ba ng Ukraine? Alam mo na ba yung mga diplomacy are you talking about? Na anong klaseng diplomacy? Sigurado ka ba na hindi babaliktad ang Russia? Ang tanong, ikaw ang kausap namin Ikaw Ukraine ang kausap namin. Ba't Russia ang sinasabi mo? This is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed. Thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war. And So parang ang nangyari, alam nyo dating artista tong si Zelensky Naganap si Zelensky ng audience para magpa-victim effect. Ganun na nangyari. No? children, all true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. And kailangan madala mo yung Russia sa peace table. And problema, si Zelensky mismo ayaw anong gagawin? That attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And so you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. Yes, panoorin nyo na lang yung full clip. Ayaw ni Zelensky, naghahanap lang siya ng airtime. Tapos magpapa-victim effect siya para makahingi siya ng donation. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, di ba nagpunta si Zelensky sa Pilipinas? Di ba humihingi na naman ng pera sa Pilipinas, third world country. Hinihinga niya ng pera. Di ba? Para saan? Para sa gera. May nag-audit ba ng pera? Wala. Ito matindi guys. Sinisingil ni Trump si Zelensky ng 500 billion yata utang niya daw sa US. Sabi ni Zelensky, akala ko ba bigay yan? Yan ang problema guys. Hindi pwedeng i-account ni Zelensky yung 500 billion. Ano ibig sabihin? Kasi alam naman lahat, no? Ng mga insider info na kunyari, yung US nagbigay ng 500 billion sa Ukraine, hindi naman lahat yun napunta sa Ukraine. Hindi lahat yun napunta sa gera. Yung iba niya napunta sa bulsa ni Biden, sa bulsa ni Pelosi, yung mga Democrats na bumoto dyan, napunta sa bulsa ni Zelensky, sa asawa niya. Kaya hindi nila pwedeng,
Hindi, ayaw nila, hindi, kahit anong mangyari, hindi nila babayaran yung 500 billion. So, abangan natin yan. Kaya ang ginagawa ni Zelensky, di ba? Namamali mo siya sa kada bansa, kahit Pilipinas na third world country. Tapos sasabihin nyo, hero nyo si Zelensky. 3 years na, hindi pa tapos yung gera. Di ba? Ayaw niya talaga. Kaya imagine nyo, ang sama din ng utak ni Zelensky, no? Sabi nga ni Rubio, di ba? Pwede niyang pirmahan yung peace agreement kahit nasan siya eh. Pero ang ginawa niya, nag-insist siya na pumunta ng White House. Pagdating niya, nakipagbangayan siya sa president at vice president. Dinisrespect niya, sariling Kaya hindi niyo masisisi si Trump eh. Unang-una, hindi pwede magbait-baitan si Trump. Nagpunta ka dito, sisirain mo yung usapan natin. Kasi yung mga ganyan, may usapan na yan behind the scenes na, oy, pupunta yan dito para pumirma ng peace agreement. Tapos, ngayon, le-lecturean mo kami na hindi magkakaroon ng peace kasi ang Russia daw hindi pwedeng pagkatiwalaan, ganyan dati daw, ganyan ginawa. Panahon ni Biden yun, at saka nagdadahilan na lang talaga siya eh. No, kita nyo talaga, ang hope ko lang talaga sa Filipino people, lalo na mga nasa Pilipinas na hindi naman talaga alam yung totoong nangyayari. Do your research. Wag kayong magre-rely lang dyan sa mga clips na napapanood nyo. Dyan sa mga mainstream media. No? Do your research. Ano ba talagang klaseng tao tong si Zelensky? At bakit nga ba talaga may gulo sa Ukraine? Sabi ni Rubio kanina, di ba? I believe President Trump believes that it shouldn't have happened. Dapat hindi nagkaroon ng Ukraine war eh. Sa tingin nyo kung nakaupo si Trump, magkakaroon ng Ukraine war? Ha? Hindi. Kasi ang nagbuyo din dyan, sila Biden at mga Democrats, kasi sige, maggera kayo. Tapos magpapadala kami dyan ng pera, ha? Pero alam mo na, yung natin, SOP, ha? 500 billion ang sasabihin ko, i-declare ko. Pero ang makukuha mo dyan, sabihin mo na, 1 billion sa'yo, 10 billion sa'yo, 100 billion, gano'n. Tapos sa amin, sasabihin natin lahat, ginastos mo sa gera, ha? Ngayon, naubos na ang ginagawa ni Zelensky, namamalimos na kung saan bansa, kahit Pilipinas. And yet, sa tingin nyo, si Zelensky ang hero? Meron pa nga isang clip dito bakit daw si Zelensky hindi nag-suit? Bago ko lang tapusin yung video na to. Tanong ng isang reporter, bakit daw hindi, sir, I have a question for you, why are you not wearing a suit? No, tinanong siya kanina dito. Ay, nako, wala na, no? Sabi nung iba, napaka-importante tas yan ang itatanong mo. Kasi, napaka-disrespectful nga ni Zelensky. Maipag-usap ka sa presidente ng pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, hindi ka magsusot ng suit. Parang naka-long sleeves t-shirt ka lang. Bakit? Disrespect ni Zelensky. Hindi man lang nag-effort, di ba? May rin yan Diyan nagre-reflect yung character niya. Anyway, it's up to you kaya nyo maniwala. Pero kung nasa Pilipinas kayo at nanonood lang kayo ng mainstream media, hopefully, nabigyan ko kayo ng insight. Kung ayaw nyo maniwala, so be it. Wala akong magagawa. No? Malaki na kayo. That's it guys. Thanks for watching.